We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always be. We are sisters, we are sisters. Good morning po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga magulang na namomroblema sa kanilang mga teenager na anak. Kasi ibang-iba na talaga ngayon ng mga kids sa panahon na ito. Hay, naku, you're telling me. Iba-iba na ang kanilang mga interes, iba-iba na ang nakapagkukuhanan nila ng thrill. Meron ng computer. Meron ng Cellphone. meron ng internet. Hay! Hay! Hayayay! Grabe! Hindi ba? Lalo na ikaw, syempre, patunay yan talaga na marami tayong mga bago ngayon na nakikita. There's more information. Katulad na lang yung mga signage dyan, yung mga logo-logo. No na talagang fear. Mga, ayan, umpisa na natin dyan isa, no fear. Yan. Na lagi gusto nila, suot nila, no fear. Kaya tuloy ni-imbibe nila, no fear. Hindi na sila natatakot kay mami dyan, kay daddy. Ano na lang, hindi ako natatakot sa anybody. Ano ba, baka naman yun ay trying to voice out or to express themselves na we have no fear. Well, Jelly, hindi naman natin talaga malalaman kung talagang no fear nga sila, wala na silang pakialam, wala na silang galang, hindi natin malalaman. Or maybe, they're just teenagers. O, ito, para mga extreme games. Yung mga rumarampa ng mga skateboard, na pasirko-sirko sila, yung mga bisikleta na inaakyat sa mga... Na-accept ko na yan. Na-accept ko na yung skateboard. Ako hindi ko pa talaga ma-accept yan. Na-accept ko na bicycle. Hindi ko ma-accept motorsiklo. Hindi mo talaga dapat i-accept yun. Dahil that's very dangerous. Yun. That's very dangerous. Okay? With passion ka talaga, Jelly. Okay, eto na lang sila. Para medyo mas Counter-Strike. Aware ba sila na sa violence na dinudulot? Kasi talagang patayan yan eh. May mga blood pa nga gumagano eh. Yung mga video games na yan, they serve a purpose. Sometimes it's for reflexes. Kasi video games din naman tayo eh, reflexes. Hand-to-eye coordination, that's important. Kasi kailangan natin yun sa bawat gawin natin, sa everyday Hindi mo naman sinasabi na activities. ang ma-imbibe nila dyan pumatay, di ba? Oo. Minsan, ang problema lang sa kanila, is masyado silang na-excite dyan. Hindi na yun. Hindi, masyado silang na-excite dyan. Na-addict. They spend too much time. And too much money. Tapos, pagka sinabi mo na, ang tagal mo na, 4 na oras ka na dyan Mama, alam mo bang kakastart pa lang namin? Pero 4 na oras na yun, ha? Sige, Sige, sorry. Emotional ako. Emotional. Ay, kung nagtataka kayo kung bakit ba pinag-uusapan namin ito ay mga bata, syempre yan po ay magiging bahagi ng aming topic for the day. Exactly. Aalamin po natin ang feeling ng iba pong mga pareho namin, na mga magulang, na may mga anak na teenager. Siya wala pa. Okay. Gusto ko lang klaruhin. Ano ba ang nararamdaman nila pag nakakita sila ng pagbabago? Pag slowly, naguguluhan na sila sa kanilang mga anak, hindi sila nagkakaintindihan, nagiging mapusok sa lahat ng bagay. Kakaroon ng sariling pag-iisip. Correct. Sa episode na ang title ay Big ka na, baby ko. Lahat na yan, dito lang sa Sis! We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about
kanilang mga teenager na anak. Eh, kasi ibang-iba na talaga ngayon ang mga kids sa panahon na ito. Hay, naku, you're telling me. Iba-iba na ang kanilang mga interes, iba-iba na ang nakapagkukuhanan nila ng thrill. Meron ng computer. Computer. Meron ng cellphone. Cellphone. Meron ng internet. Internet. Hay! Hayayay. Grabe! Hindi ba? Eh, lalo na ikaw, syempre, patunay yan talaga na marami tayong mga bago ngayon na nakikita. There's more information. Katulad na lang yung mga signage dyan, yung mga logo-logo. No na talagang fear. Mga, ayan, umpisa na natin dyan isa, no fear. Yan. Na lagi gusto nila, suot nila, no fear. Kaya tuloy ni-imbibe nila, no fear. Hindi na sila natatakot kay mami dyan, kay daddy. Ano na lang, hindi ako Ganun ba natatakot talaga? sa anybody. Ano ba, baka naman yun ay trying to voice out or to express themselves na we have no fear. Well, Jelly, hindi naman natin talaga malalaman kung talagang no fear nga sila, wala na silang pakialam, wala na silang galang, hindi natin malalaman. Or maybe, they're just teenagers. O, ito, para mga extreme games. Yung mga rumarampa ng mga skateboard, na pasirko-sirko sila, yung mga bisikleta na inaakyat sa mga... Na-accept ko na yan. Na-accept ko na yung skateboard. Ako hindi ko pa talaga ma-accept yan. Na-accept ko na bicycle. Hindi ko ma-accept motorsiklo. Hindi mo talaga dapat i-accept yun dahil Hindi that's ko talaga very ma-accept dangerous. yun. That's very dangerous. Okay? With passion ka talaga, Jelly. Okay, eto na lang sila. Para medyo mas Counter-Strike. Aware ba sila na sa violence na dinudulot? Kasi talagang patayan yan eh. May mga blood pa nga gumagano eh. Yung mga video games na yan, they serve a purpose. Sometimes it's for reflexes. Kasi nag-video Para- games din naman tayo eh, reflexes. Hand-to-eye coordination, that's important. Kasi kailangan natin yun sa bawat gawin natin, sa everyday. Hindi mo naman sinasabi Everyday na activities. ang ma-imbibe nila dyan pumatay, di ba? Oo. Minsan, ang problema lang sa kanila, is masyado silang na-excite Impulsive. dyan. Hindi na yun. Hindi, masyado silang na-excite dyan. Na-addict. They spend too much time. And too much money. Tapos, pagka sinabi mo na, ang tagal mo na, 4 na oras ka na dyan ah. Mama, alam mo bang kakastart pa lang namin? Diba, Pero 4 na oras na yun, ha? Sige, Sige, relax sorry, na emotional tayo. ako, emotional. Ay, kung nagtataka Okay. kayo kung bakit ba pinag-uusapan namin ito ay mga bata, syempre yan po ay magiging bahagi ng aming topic for the day. Exactly. Aalamin po natin ang feeling ng iba pong mga pareho namin, na mga magulang, na may mga anak na teenager. Siya wala pa. Oo. Okay. Gusto ko lang klaruhin. Ano ba ang nararamdaman nila pag nakakita sila ng pagbabago? Pag slowly, naguguluhan na sila sa kanilang mga anak, din sila Nagdadalagan na. nagkakaintindihan, nagiging mapusok sa lahat ng bagay. Kakaroon ng sariling pag-iisip. Correct. Sa episode na ang title ay Big ka na, baby ko. Lahat na yan. Dito lang sa Sis! Always, always be. We are sisters. We are sisters. Iniwan na ng anak mo ang paglalaro at medyo hindi ka na niya masyadong pinapansin. Mas importante na ang barkada kesa sa'yo. Anong takot kaya ang nararamdaman ng mga magulang kapag nagdadalaga na o nagbibinata ng kanilang mga anak? Okay. Sana natin ang ating mga guests makakasama ngayon. Tatanungin natin kanilang mga input at opinion. Umpisa natin kay Mystica. Nakapuntis daw ng maaga ang kanyang anak sa edad na 14. Nagiging lola na ako. Okay, Edgar Mande. Wala pang gaanong insidente pero reklamo niya matikas daw ang ulo ng kanyang anak. Lapit-lapit na yun. Ana Marin, nag-away sila minsan mag-ina dahil di pinaalam sa kanya ng anak niya na nag-invite daw ito ng friend sa kanyang kwarto. Ako, delikado yan. Yayo Aguila and William Martinez, masyadong mahigpit si Mister sa mga anak, bagay na pinagtatalunan nilang mag-asawa. Okay. Ay, Sometimes, na-encounter to talaga ng bawat magulang na may mga teenager na anak. Correct. Diba? so paano niyo i-describe ang takot na nararamdaman ninyo? Umpisahan natin sa may anak na babae. Ayan. Ikaw. Ito maraming takot. Usually, di ba yung tatay? Kinatatakutan takot sa mo. sariling anino ba Oh, yun? yan. Actually, hindi tao, hindi nga ako kasi reverse psychology yung bata eh.
Kasi one time, nagulat kami ito, nag-13 yun, di ba? Bilang sabi sa akin, papabutas daw siya ng dila. Papabutas yung dila niya. Ang ring. Kasi nauso yung Spice Girls, di ba? May butas. Sa tingin niyo ba stage yan? Yung Stage, gustong magpabutas ng dila o biglang magpatato? Yes. May Sign stage of ba wanting talaga to yan? be independent. Ang kailangan yun, perfect timing pala na pang-black. Ako na-tsempuhan ko, tamang timing lang. Anong Sinagot ginawa? ko ng, kumuha ka ng bahay mo, buhay mo, sarili mo, butasan mo, dila mo. Hindi, Papa, hindi na ako lalabas. Pero hindi ba dapat, you should also give them credit for actually asking permission? They did. That's Kasi why. di That's ba? why. Prior to that, binutasan na yung tenga niya siya Nagulat mag-isa. kami siya mag-isa, binutas yung tenga. Nang pangalawang Kasama yung maid, siya mag-isa. Babae. Sinabi niya sa kanya na, wow, that's dangerous ha. Paano kung... Yeah, we did. Siya natakot siya kasi parang hello, nakapag-desisyon siya ng gano'n. Na samantalang... Butasin yung tenga. Kung ano pang butasin na gawin niya, masama yun. Ang fear ko lang is pag lumalabas ng bahay, baka, Oo. alam mo yun, mapapaaway or makakaanuhan ng mga ibang tao, yung ganyan. Pero so far, wala. Kasi always before they leave, I ask them to pray. Ask Jesus to protect you, yung ganyan. May prayer sila, even in the car, ask for parking, yung ganyan. So medyo kampante ako ng konti. O, kasi in touch with sila, meron silang fear na to disappoint. Yeah. Pero di ba minsan, kahit no matter how close they are to the parents or how in touch they are with you, nababantayan mo, how do you actually know kung nagsasabi nga sila ng totoo? Totoo. Kasi minsan, hindi naman tayo may diferensya or sila. It's sometimes the company they keep. Yung Correct. peer pressure, yung, ikaw naman, masyado ka namang mabait, masyado ka namang good. Kaya nga, sa amin, it's a policy. Pag meron kang kaibigan, barkada, or any babae or lalaki, bisita mo, pwede pumasok sa kwarto, pero bawal mag-lock. Ay. Policy yun. Policy yun. Di ba yung, not because baka may gagawin kang masama, paano kung yung bisita mo may gawing masama? Di ba? Yun yun. That's why, bawal lang magsara ng kwarto, mag-lock. Yung ganun. Edgar. Sa akin, bawal pumasok sa kwarto. Babae. Babae kasi anak actually- nito. Okay. Kaya pag Babae mga pala yun. mga klase niya, hanggang sa ano lang sila. Sala Kahit na lang. girls. Babae pwede. Babae. Pero Ay, mga nakadamit, ano lang yun. Ako pare, baka may bigote yun. Transvestite. Ako, napunta sa akin lahat ang fear. First of all, pagdating ko dito, 2 years ago, ayun, mag-i-start pa lang ako para i-build up yung relationship ko sa aking anak. Since na sa lula siya lumaki. And then secondly, yung sinasabing nagpatato at saka nag-ano naman, ang dami na puno na dito. Plus, Sumobra? meron na dito. Dito, oo. Sabi ko, anak, tanggalin mo yun. Otherwise, matetatano ka, magsisisi ka. Ayun. At saka, mabuti naman sa school, pinagbabawalan mga yun. Tapos, yun, iba't ibang mga kulay ng buhok. Yan. Ang pinaka worst na nangyari, yung magiging ama na siya at the age of 14. Masama yun kung mag-iina. Talaki. Yun ang worst. Yun ang talagang pinakamahirap yun. Ang tatay. Kasi, anong pakiramdam natin ngayon? Kasi I think sa age ng teenager, mahirap din eh. Kasi we were teenagers once. Yes. Alam natin yung stage na yan. We want to prove to our parents that we have minds of our Yes. own. Correct. Everything's Yung so parang, fast eh. hindi, we can decide for ourselves, but at the same time, hindi pa rin naman tayo old and Equipped. responsible enough Yes, it's true. to make decisions or to own up to the decisions kung ano man yung mga decision na Alam mo, yun. pinanggaling. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Paano nga ba natin malalaman kapag ang mga teenagers natin ay may mga crushes na o kung may karelasyon na? Well, narito na po ang 7 signs. Sign number 1, kapag dumadalas ang pag-overnight sa bahay ng kaklase kahit katatapos lang ng school project o exam. Sign number 2, nagbabaon ng damit na pang-gimmick sa loob ng school bag. Sign number 3, halos di kumakain, laging naiiwan ang lunchbox pero di nakakalimutan ng makeup kit. Sign number 4, ayaw bitiwan ng cellphone na tumutunog kahit na alas 3 na ng umaga. Sign number 5, di mauunahan sa pagsasagot sa telepono at laging wrong number pag nauunahan mo siya. Sign number 6, iisa lang ang istasyon sa radyong pinakikinggan at umuuwi ng maaga upang maabutan lang ang love notes. Sign number 7, laging mubuntong hininga sa tuwing maririnig ang kanta ng Westlife. Oh, okay lang yon. Kayo ngang mga parents, nagdaan din naman kayo sa stage na yan. Iba-iba lang ang dating, di ba? So huwag kayong masaktan. Iparamdam lang sa kanila na kayo pa rin ang last resort nila pag may problema. Okay? Make up,
gimmick, telepono, cellphone, text messaging. Nako, dami kang mga bagay na makikitang pagbabago sa ating mga anak mo pagka tumatanda na ito, pag nagdadalaga o nagbibinata. Pero sa mga guests natin, ano kaya nakita nilang pagbabago sa kanilang mga anak? Siyempre, yung umpisa, yung bibili ka ng bra. I mean, palaki yung bra every year. Di ba? Every year, school year. Sa akin, yung kausap ko, kumakain kami. Yung sabi, Papa, I'm growing hair on my what? Ano? Papa, I'm growing hair on my toot. Akala ko sa Nagulat ako. You talk to your mom. You talk to your mom. Kasi ibang bata ko lang, tinutubo na siya na whatever that was, but shocking. Kayo, kailan nyo na-realize na ang laki na Hindi na siya makaalis na hindi nagje-gel. Bigla na lang siyang magpapa-ispod. Hindi na siya lalabas na hindi talaga Ayos. nag-aayos. Hindi ka tulad dati. Oh, hindi Oli, katulad ka, dati sama ka na- sa akin, punta tayong grocery. Ay, Excited! Hindi siya umalis na hindi maligo. Isang ganun. Meron pa akong ganun. May sumasama pa sa grocery. Oo. Meron pa akong nakakatabi. May nahahag-hag pa ako. Yung isa Pero yung hindi isa na. talaga, pinagda-drive na ako. Doon ko na-feel na yung, can you drive for me? Kasi I'm going to the grocery. I don't like to park. O, sige na nga, ma'am. Di ba? May nagda-drive na for you. Nagka-practice na ka na actually. Para Ikaw, sa- Edgar. Sa akin dati, yung sa kwarto, higa sa kama ko, doon matutulog. Oo, para pag baby pa eh. didikit. Oo, ngayon hindi na. Hindi na. Kusa, tsaka kumuha na siya isang kwarto niya, doon na, pati yung sa kanya, solo niya. Tapos nandun na lang siya. Kukulog doon, pare. Kukulong Lakas ng sounds, ano? Sa palagay nyo ba, itong mga teenagers nyo o yung mga anak nyo, may mga sikretong tinatago? Siyempre. At ano yung mga sikretong sa tingin nyo yun ang tinatago nila sa inyo? Kasi may mga bagay na, pwedeng sabihin sa mga mommy tsaka sa mga daddy. Pero may mga bagay na pang friends lang. Yeah, yung mga crush, we know that. Huli namin, pero hindi sinasabi, siyempre huli mo sa parent, di ba? Sa akin sinasabi. Sinasabi siya, sa kanya, ano pa ka lang, lalaki. Sa paki ko yun. So kay daddy tinatago, kay mommy pwede Actually, sabihin. hindi naman nagtatago si Patricia Oo, eh. kasi Ito pa nga, sabi niya, Mapapatay kasi ko eh. magka-crush ka na nga para magpapayat Oo, ka kasi- na. Talagang ini-encourage. Nagulat nga ako, sabi niya, alam mo kung ako sa'yo, magka-crush ka na, ganyan-ganyan. Kasi talaga Sabi ayaw pa. magpapayat. So kami na yung nag-ano sa kanya. Pero like siya, kasi talagang barkada kami. So lahat, we talk about anything under the sun. As in, everyday pag sakay ng kotse, pag sundo ko sa school, automatic yung pagsara ng pinto, Mama, alam mo ba today, ganyan, lahat pinapag-usapan namin. I think on the onset pa lang, hayaan mo silang magkwento sa inyo. sa Kasi the actually minute siya. na, ganunin mo, ayun na. Tapos, ang sarap ng feeling ba? Kasi nag-share kami, like yung mga, nung age, ako, nung ganyan ako, nung second year ako, yung mga barkada ko. So, palitan kami ng opinion. Sa akin naman, magulang na siya. Dahil sometimes pag kailangan ng pera, sasabihin muna niya sa lola, magbibigay ang lola, tapos hihingi rin sa akin. magulang ang tawag doon. Doble-doble. Oo, doble-doble na yon. Yun ang sikreto niya eh. Mamay, malalaman ko rin sa lola niya, nagbigay pala siya ng pera. Kaya Ganun. pala talak na magulang. Ay, ako yung naalala ko, nag-ano yan, nagbabudget. Yung bang, minsan ako pang nanghihiram eh. Can I borrow naman na 100 Kasi pag nagbibigay ng allowance, yung bang a certain time, yung bang merong, let's say, for a month, for a week, yung ganyan. Yung ano ko, 11 years old, siya yung nagbabudget talaga ng baon niya. Minsan yan, can you just give money first for the bread? Yung bang naaanuhan mo, yung ganyan. Nauutangan mo. Nauutangan. May lista, grabe, maningil. Di ba talagang Nakalista. Sa akin, gano'n. Yung anak ko naman, binibigyan mo ba yan weekly. Tapos tinatago niya, binibigay niya sa lola niya. Uy, Tapos, ang cute. ang nangyayari, nakikikain sa mga kaibigan. Pati yung lola, nakikikain. Tama yun. Tama yun. Tatago niya pera. Tatago Tapos niya. sabihin niyang wala Hindi niya na daw dinadala sa pera, kahit school. marami pa, hihingi na naman ganun. I just found out later Ako na, yung isang anak ko, at least negosyante. naitatabi pala niya. Pag pagka merong kailangan, merong kagad interest. Malalaman mo na lang, bakit ang mahal-mahal nito? Yung pala kasi may over. May patong na kagad. Nag-aaral mo pa. Kino-compare niyo ba yung panahon na teenager kayo sa panahon ngayon ng mga bata? Malayo. Parang normal ata yun. Normal na ikwento mo sa kanila. Alam mo, nung Swerte teenager bata. kami, ganun. Diba? Parang feeling ko normal. We always tell them na, teka, nung bata ako, hindi ganyan. Pero maswerte sila because lahat ng kumbaga luho ng teenager ngayon is nandito. Yeah. Exactly. Saka ang They don't daming really realize information that eh. na meron ngayon na wala noon. May internet sa bahay. High-tech sa atin ang lahat, ano, di ba? yung Yung beeper, high-tech na yun sa atin, the worst na yun. di ba? And let's put it this way, all of those things can be dangerous. Yeah. Kung if we don't Regulated. educate our children
how to use them. That's Kaya ako, di ba, parang, paano mo ba, hindi mo mabababysit lahat yan eh, ang hirap. You just hope that you brought up your children right. Yeah, exactly. Saka timing mo, tama. Kasi pag mali ang timing din, magisinungaling sa likuran mo eh. Kunyari, bait-bait, pag taligod mo. Baitan, yung pala monster. Kaya one of the things na inaano ko right now sa mga anak ko is, whatever they do during the week, di ba, kasi yung kunyari, Hindi mo naman puro barkada, ganyan, papupuyat ng Sabado ng gabi hanggang umaga. Basta ang isang ano lang dyan is kahit alas 5 ka na umuwi or alas 4, basta church day ang Sunday. No matter what, you just go to church with me. After that, gusto mo uling matulog, bahala ka. Basta yun lang, yun lang. Pag kasi hindi nag-church, sumasama loob ko. Next, given ang problema, hindi na maiiwasan talagang lumalaki na ang mga anak. Minsan, di pa nagkakaintindihan ang mga magulang at syempre teenager nilang anak. Paano ba dapat i-deal ang magulang ng mga sitwasyon na hindi sila masyadong jive ng kanilang mga anak? Yan po sa pagbalik ng Sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Bibigyan po natin ang sitwasyon ng ating mga mommies at saka mga daddies. Ngayon, dito sa mga sitwasyon na to, titingnan natin kung sila ba ay magiging magulang o manggugulang din sila. Eto na. Umpisa natin. Basahin mo, Janessa. Sumubuksan ko para sa'yo. Kasi parang nahihirapan ako. Pero ikaw ang magbasa. Baduy ang forma niya para sa'yo. O magkaiba kayo ng get up. Sino sa palagay nyo ang dapat mag-adjust? Kaso pareho kami ng get up eh. Baduy ako, baduy din siya. Okay lang. Okay lang. Pwede din sila. Sige, anak, okay lang. Ako hindi, kasi kung ano yung gusto nila isuot, kung ano yung let pinapasuot them ko. be. Tapos ako, my kids would tell me na, Mom, I think it's better that you wear the black shoes na lang, yung isa instead of, tinuturuan kang mag-BS, okay lang, ganun. Ikaw? Hindi mo ka nagbabra, kayo dalawa. Hindi ko. Siya yung ito yung may ugali to noon. Buti na lang hindi niya siya ngayon. Alam mo yung feel mo yung suot mo. Pati sa akin ginagawa niya, feel mo yung suot mo. Feel mo, ganda-ganda. Hindi ko Tapos magbisa. sasakay ka na ng kotse, sarang aalis na kami. Ibindasan Sabi niya, ka? ano ba yan? Mukha kang principal. Alam mo yung, talagang yung spirits mo talagang down na down. Balik siya. Pati mga anak ko ganyan, pero ganun siya dati. Ano ba kayo? Para kayong ganyan. Dami niya talagang mga words dami na mga hindi ko umaron. Pero ngayon hindi na siya ganun. Kasi hindi na lahat principal. ng tao sa paligid niya, kung ano yung damit ng mga anak niya, ganun din lahat ng bata. So wala na siyang Wala kang magawa eh. Ikaw yata ang Mukha lang ang guidance counselor. Ikaw pala ang wala sa lugar. Ako na magbasa para baka madilim eh. Stevie Wonder kasi. Nahulihan mo siya ng pack ng yosi sa kwarto. Hindi mo naman siya nakikitang naninigarilyo. Ito yung lalaki na dalanan. Wala babae. Kaya nga, lalaki na Bakit dalanan pwede sa na naman kwarto. magsigarilyo ang babae ah? Ah? Ito na nga senaryo, nahulihan mo ng ano. Hindi. Parang Actually, ako siya din eh. nagsasabi sa amin Daddy, mga kaklase ko babae, nagmamariwana sila. inunahan Nakikita ka. niya. Ay, the best! Eto, the best! Jenny, paano ka nagsabi kay Mami? Ito, hindi ko pwedeng palabasin to. Paano? Siyempre, nagsisigarilyo na ako. Pero nagtatrabaho na po ako noon. Gusto ko lang klaruhin na pwede na kasi nagtatrabaho. I can buy my own bisyo. Pero hindi ko sinasabing tama yun, ha? Hindi, mali. Bad yun eh. So, ganito. Hindi ko malaman kung paano ko kasi mabubuking na talaga ako eh. Ang tatay ko medyo nabubuking-buking na niya ako, pero quiet lang siya kasi friends silang dalawa. Friends Talaga kami. yun, Kasi si nagsisigarilyo din ng daddy ko. So, sabi ko kay Mami, Mami, anong gagawin mo pag nalaman mo nagda-drugs ako? Layo. mas Ito ang sabi ng nanay ko, manigarilyo ka na, huwag ka lang mag-drugs. Yes! Bingo! Okay? Pero huwag yung gagawin yun. Bukunin yung technique mo ng mga bata niya. Bad yun, bad. Sinabi niyo, okay Ako, yan. actually, minsan, yung anak ko, siguro high school pa lang siya. Pagpasok ko ng kwarto, naamoy ko sigarilyo. Sabi ko, dalawa sila mag-friend. Did you smoke? Sabi, no. Ayaw umamin. No? Pero syempre, alam ko, di ba? Alam ko, di ba? So, alam nila na nahuli ko sila. After siguro a few months, nagsabi sa akin yung anak ko, Mom, sabi niya, I have to tell you this. Sabi niya, kasi I don't like to lie. I don't like to lie sa'yo and keeping something from you. I'm smoking, ganon.
Diba? Yung paano mo sasabihin yun, diba? Nagsabi ng maganda. Sabi ko, anyway, you better stop smoking kasi it's really not good for you. Nagsisigarilyo din ako, diba? So, paano? Pero ngayon, I quit. So, baka pwede na rin siya mag-quit kasi health buff siya eh. So, he's, I think, going to try to quit na rin. Ay! Magyosi ka na lang mo. Mag-drug. Nakipag-date ang anak mo, di nagpaalam. Sabi, may gimmick, nahuli mo siya. Paano mo siya i-confront? Pag maganda yung date niya, Okay lang. okay lang. Pero nung minsan nag-date yan, nasa States, pero ano pa siya nun, talagang baby teenager, hindi maganda yung ka-date niya. Ang mami ko pang nag-drive, diba? Galit na galit ang mami ko, sabi ng mami ko, Ryan, sabi niya, hindi kita pinalaki para mga unggoy lang ang i-date mo, ha? Ganon. Galit na galit ang mami ko, sabi niya, allowed ka lang mag-date kung maganda yung girl. Pahirapan yun. Diba? Galit na galit. Ako naman. Lola kasi yun, Lola. Mas protective. Yung anak ko naman, 13 years old siya nung bigla siyang nag-escape para lang puntahan yung girl. He was 13 years old, 15 yung girl. Ang ginawa ko, kaya ngayon yung dining table ko ngayon, instead na 6 ang upuan doon, 5 na lang. Ibinato ko sa kanya. Akala ko dahil. Pinato mo talaga. Pinato talaga. That was the first time nag-away ka. First and the last nag-away kami. Ito, babae. Sa akin dati nagpaalam, lalabas. Di Yung okay pala, lang. dati nangyari ng incident. Hindi, ganun eh. Tapos kinabukasan, Kinabukasan ng kinuha buhay. ko yung ano niya, cellphone niya. Pinasa. Hindi Hindi niya alam. Kasi Alam na kayo. pumasok sa eskwelahan, iniwan niya, kinuha ko sa kwarto. Pagkakita ko, sabi nung ano niya, alam mo, ang hina mo palang uminom, nakakalahating beer ka lang, lasik. Sabi ko, kahapon to ah. Uminom pala. Uminom. Tapos pinagalitan ko. Para sa'yo yan siguro. Ako magbabasa. Para sa'yo yan. Sa'yo. Biglang may dumalaw sa bahay Uy, o nangyari na nagdala yan. ng babae ang anak mo. Anong gagawin mo? Yung ginawa ko sa bahay. Anong gagawin mo? Ha? Ikaw sasagot! Okay, biglang may dumalaw sa bahay. Paano nangyari na yung ganyan? Nagdala ng babae, what's new? Lalaki yung anak ko, ano magagawa? At least, pinapakilala niya sa akin. Anong gagawin ko? Ano As long as pagkatapos? wala sila sa loob ng kwarto. Exactly. As long as wala sila sa loob ng kwarto, okay lang naman, di ba? You meet their friends. Lalaki yung anak ko. Kung girlfriend niya, di girlfriend niya, mapipigilan ko. Ano mo nangyari sa akin yan? Yung anak ko, pagdating ko sa bahay, merong girl sa loob ng kwarto. Diba? Okay yun. Napakapit ako doon. Sabi ko ganyan, hindi ako pinansin ng girl, di ba? Pumasok ako sa Ay, nakapang-iinit ng Oo, ulo. di ba? So, sabi ko doon sa anak ko, sabi ko, sino yan? Sabi niya, my friend. Sabi ko, bakit di man lang marunong, wala breeding ba yan? Di man lang good evening, good afternoon, ganyan, hello ma'am, or whatever, dito ako, yung ganyan. Sabi niya, kasi nahihiya siya eh. Sabi ko, nahihiya siya, nasa loob ng kwarto mo, no? Hindi ba basta kakahiya? Dapat sabihin Doon pala hiya. Kaya siya nahihiya kasi nandun siya sa loob ng kwarto. Exactly, di ba? Galit na agad eh. Kaya pag lumaki ang mga anak ko, galit pa naman yung mga anak ko. Wala pang 5 yung anak ko eh. Ay, ano naman pala eh. Kakatringa lang niya kahapon. Inuunahan niya. Inuunahan na niya. O dali, paano kung maaga siyang mag-asawa? Paano kung di talaga kayo magkaintindihan? Paano kung imbis na mahalin ka niya sa ginagawa mo para sa kanya, ang binabalik niya sa'yo galit? O baka naman nagseselos ka lang sa mga bagay-bagay na pinagkakainteresan niya ngayon. Yan po, sa pagbabalik ng sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Nagsiselos lang nga ba ang mga magulang kapag sadyang nasa adolescent period ng kanilang mga anak ay panahon lang na talagang hindi sila magkaintindihan? Eto tanong, dumarating ba kayo sa punto na talagang gusto niyo na mag-give up? Gusto niyo talagang bunutin lahat ng buhok niyo sa ulo? Sa pagod na, sa kaaaway, kakasermo, na parang wala namang napupuntahan, lalo lang lumalala ang sitwasyon? Oo, dumadating yun. Dumadating yun, di ba? Yung pagka yung masyadong
makulit, yung gano'n, yung parang hindi mo na matake, yung bang, Di mo na alam kung ano pikang-pika ka pangaral. na, di ba? Yung ano ba, hindi ka nakikinig, sobra, ligalig, yun, that's a term. Talaga. Ako, bago siya nagka-girlfriend, sinabi ko na lahat, anak, ito ang tandaan mo. Hindi ko pwedeng, magkaroon ka na ng asawa, o kaya tapos hindi ka man lang magtrabaho, o kaya sabi ko, baka mamaya bigla ka na lang mag-macho dancer, o kaya mag-gasoline ba yun? Sabi ko gano'n, ito ang tandaan mo. The shadows right there. Ito ang tandaan mo. Pagdating ng araw na nakabuntis ka, anak, wala ka na dito. Nandiyan ka na lang, bahala ka sa buhay mo. Ano Pero naman yan? I gave it up nung nalaman ko, Mommy, can you come here? Let's talk seriously. Through text, ha? Tapos, Mommy, sabi niya, bahala ka na kung gusto mo kaming palayasin. Ganun lang. My God, by that time, hindi ko na, I didn't know what luka-luka to do. na siya, in Instead na other sasabihin ko yung mga sinabi ko noon, ng mga pangaral ko, hindi ko magawa. Dahil wala na akong choice. Anak ko pa rin pala yan. Hindi ko pwedeng palayasin. Yun nga, you have to give it up. Sabi mo, surrender na ako, hindi ko na alam. Dahil pag pinagsabihan ko yan, sabi, bakit mami, nasaan ka ba nung kailangan kita? Yari ka doon. Yun na oo. Balik, di ba? Balik. Oo. Nabuzzer ka Binabalik Para bang revenge So, ang revenge ko ngayon, I had to intindihin siya, di ba? Kailangan pa lahat pang-intindi, respeto andun na yun. So ngayon, he's a good boy. Instead na nandyan, nagda-drugs, naninigarilyo, hindi. Nandyan lang sa bahay, kasama asawa niya. Siyempre, So, high time yun eh. exactly. Lalabas yun, kasama ako. Hindi na siya lumalabas with his, barkada. Wala na. And at the same time, kahit pa paano sa school, masipag na siya. Siya ang class president siya ngayon. Sabi ko, wow, malaking pagbabago ito. Iba naman 2 taon yun eh. I give him a credit for that. Na instead sana naging bad boy, naging good boy image niya ngayon. Meron na siyang responsibility. Responsibilidad. Oo. Paano, for the, eto nung para sa Sabi mga mo. daddies Babae. na babaeng anak. What if one day, biglang lumapit sa inyo yung anak nyo? Okay, one day soon, ha? Para medyo mas nakakataranta. Daddy, we have to talk. I'm pregnant. Yun ang masakit. Yan ang kinatatakot. Patay. Anong gagawin? Yun ang Ewan ko, patay hindi ka. ko pa alam yan. Hindi mo Hindi ko pa alam ang ayaw gagawin. harap, Ayaw mo Ayaw Ayaw mo isipin. harapin, ayaw mo isipin. Ayaw ko isipin muna. Okay, William. Biglang nagseryoso ka, William. Bakit? Naisip ako, tatanong ko, bading ba o lalaki? Hindi malaman yung difference sa golden generation, bading at lalaki, pareho na. Ay, naku, sumagot ka ng tama. Huwag ka ng tama. Huwag mo dahil sa pagkakatawa. Something like I have to accept still. Kasi anak ko eh. I cannot say get out of my house, I can do that too. The best I can do is like, okay, we love him, is he ready to answer for that? If he does not want, will support him, but I don't want to see the man anymore. So, ganun lang. Paano kung willing naman to support? Okay lang. Pakasal sila, pero lalaki gagasta kasi tradition yan eh. Okay, sometimes nga, nagagalit tayo based on our guilt sometimes. Okay, what if dumating yung day na bigla naman sila magsabi sa atin, bakit ikaw? Ay, ganito ka. Ito ang mga sasabihin niya. When I needed you, where were you? Second is, bakit ikaw? Nag-asawa ka naman, ganyang age ka. O bakit ikaw? Ganito ka rin naman Ano ibabalik niyo doon? Sagot mo. Quiet ka na lang? Ako, inuunahan ko na anak ko eh. Pag mali yung ginawa ko, nakita niya. Anak, mali yan, pero kung gagawin na. Nasabihan ko naman gano'n. Ako nga, nangyayari yun. Ba't ikaw, ma'am? Di ba? Why? Ikaw, ma'am? Ganyan. Ang sinasagot ko, kasi nga, tanga, kasi nga, mali, So, sige, gayahin mo yung mali para Para ikaw rin magkamali. That's why, you know already it's wrong, don't do it na. Kasi I know it's wrong, I'm telling you. Ako naman, ikinulong ko yung anak ko. Drinamahan ko siya. Sabi, alam mo ba anak, kaya ako ginawa yun, kaya wala ako doon sa inyo noon dahil ganitong ginawa ko para lang mabuhay ka, para ganito, ganyan. Drinamahan ko hanggang mamaya siguro na-realize niya, ganun ba? O umiiyak na rin. I'm sure nasabi niyo na rin sa mga anak niyo, magkakaroon din kayo ng anak balang araw. Yes, I've told them so many times na, kasi may mga times na yung may gusto sila na, alam mong hindi pwede, di ba? Tigas na ko sabihin ko, someday, pag nagkaanak kayo, you'll understand why I'm like this. Tapos sagutin ka ng, hindi ako magkakaanak pag laki ko. Paano nga nang ganun? Hindi ako mag-asayo. Ako, ang galit sa akin ng mga bata pagka yung sinasabi ko na, sige kayo, pag namatay ako mamaya, makita nyo, kayo na lang ganyan. Yung ganon, yun ang hate na hate nila. Yung, kakainis ka talaga, ma'am. You always saying that. Yun Mamaya bukas naman. lagi ko sinasabi. Yun ang ayaw nila pag sinasabi ko, di ba? Kunyari, naiinis ako, bahala kayo pag nawala ako, hahanapin niyo rin yung baby ganon. ko. Yung gusto sabihin sa'yo,
sasabihin, tagal naman. Yo, Kailan ba yun? gumagano, pare. It just goes to show, tayo mga magulang, we'll try anything. Yeah. Masigurado lang na mapabuti yung anak natin. Just to make sure that we bring up right. Kahit na magdrama tayo. Meron pa akong kilala, nagpatay-patayan para lang makuha yung para lang makinig yung Ginagawa talaga yun, may ganun. 20 years from now, medyo Naku po. ugod-ugod na, ganyan. Anong gusto niyo makita sa anak niyo? Anong gusto niyo makitang nangyari na sa buhay ng anak niyo? Anong parang pangarap niyo na yung maging boy ng anak niyo 20 years from now? Gusto ko maging independent anak ko. Yun lang ang importante sa akin. Maging independent. Kasi naging independent ako at a very young age, 16. Talagang nawala na ako sa pamilya ko. So, kailangan magawa din niya. Nakaya ko, kailangan makayanan din nila. Kaya niya yun. My God. Ako ganun din. Yun lagi ko sinasabi sa anak ko na huwag siyang aasa sa magiging asawa niya. 20 years from now, gusto ko sa mga anak ko is, I'll see them, having wives, kasi parang lalaki, no? Wives na mga responsible, tsaka gusto ko medyo, kung 20 years from now, dapat marami-rami na akong apo nun, yung ganyan, na para I can see myself being a gracious lola. Di ba parang ang sarap, di ba? Yun ang next mong Nasa rocking chair Yan, ka na next lang. week. 20 years from now, di ba? Hindi. Ay, malling pa rin kami. Ako yun lang ang lagi kong yun yung focus ko, yung future ng mga anak ko. Kung gusto ko makatapos talaga sila ng pag-aaral. As in lahat sila, kasi ako hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Thank you very much. Thank you, mommies and daddies. Thank you. Wala pa po ako sa ganyang sitwasyon, pero itong sis ko ando doon na. Hindi ba? Si Luigi. O siya, chichikahin ko nga si sis sa pagbalik namin. This portion is brought to you by UCare 123 for brain, body, and resistance. Sa pagdadiet po ng mga babies, na kagaya ko dahil isa na rin po akong mother. Kasama po natin ngayon ang mother, ang expert na walang iba po kundi si Miss Yayo Aguila Martinez! Okay po, gagawin niya sa akin dito ngayon, ipapakita niya yung mga tamang pagkain para po sa mga babies. Tapos, paano mo ba napapanatiling malakas at malusog itong ating baby dito? Nako, my friend, alam mo, tamang food at right diet lang yan. Napakadali. Ito, ang mga food ngayon, papakita ko sa'yo, yung mga solid foods na dapat nakainin ng baby para sa sila maging malusog nga naman at malakas. Kasi yung baby ko, like for example, ito, first solid food niya is cereal. Ito, usually, ini-introduce natin to pagka mga 3 months na yung baby, pataas. Kasi nung si Adam nun, mga 3rd month siya actually talaga. Yun, in-introduce kami sa kanya. Unang-una is cereal. Pero yung first time kasi, medyo hindi yan magugustuhan ng baby. Kasi, syempre iba dahil sanay sila sa formula, sa liquid, sa gatas. So, pag unang-una mong pinatikim sa kanila, parang karamihan ng bata nagre-reject. Like, siya nung una ayaw niya. Kaya kailangan dyan, konting pasensya. Dapat mahabang pasensya mo. Hindi tayo dapat yung pakain ba agad ng bigla. Kasi syempre kahit man sinong tao, basta bibiglain mo, ayaw. Kaya pwede nating haluan to ng milk or water. Kasi minsan, ibang bata ayaw ng walang lasa, kaya lalo na milk, para may konting tamis yun. Oo nga, kasi di ba maraming mga mommies, mga nanay dyan, na excited sila super kapag nakikita nila, ay, ang anak ko kumakain ng solid food! Alam mo, patikin muna natin sila ng konti. Ngayon, katulad itong cereal, patikin muna, no? Kaya pag di nila nagustuhan, okay lang. The next day, try again! Until you succeed, di ba? Ngayon, pagka napapakain natin sila ng cereal, actually, pwede na rin natin silang pakainin ng fruits. Kahit anong fruits. Tsaka iingatan natin kasi baka po ma-overfeed na baby. Ayaw natin ng ganon. Baka ma-overfeed. Ngayon, pagka naman ang babies natin, medyo may mga ngipin na siya, o di syempre, pwede siyang mag-chew-chew. So, chew-chew, magmumuya, kaya kahit anong fruits, or haluan na nga natin ng cereal, o kahit kanin pwede, pakakainin na siya. At para ma-practice po ang kanilang pagmuya. Correct, nandiyan na nga tayo. Paano naman natin mapapakain ng mga bagets natin, ng mga childhood natin, ng mga vegetables? Diba? Siyempre. Okay. Ayun, siyempre naman, pag kumakain na siya ng fruits, after mga 1 buwan, pwede na natin siyang pakainin ng vegetables.
At take note, dapat strained at saka boiled kasi dapat syempre malambot. Katulad nitong carrots, ayan. Ang importante, yung vegetables natin ay syempre malambot at durog na durog, no? Dahil baka, mashed yun, mashed, kumbaga. Dahil baka naman siya'y mabilaukan or ma-choke, mahirap na, hindi ba? Mas maganda, my friend, kung lahat ng klaseng vegetables na as much as possible, maisip natin, pwedeng mapakain, pakain natin sa kanya. Except, syempre, for patatas. Okay, fine. Bakit naman meron ka ditong itlog? Naku, I'm sure, darling, nagluto ka ng leche flan. Kung ikaw talaga, nag-aabala ka pa talaga, nakakainis ka. Hindi, no? Nuka. Kaya merong egg dito, kasi after 6 months, my friend, pwede na natin siyang pakainin ng pula ng itlog. Pero kailangan, syempre, boiled. Kumbaga, nilaga, diba? Syempre, dudurugin natin to. At ngayon, para magkaroon siya ng konting lasa naman at texture din, syempre, haluan natin siya ng konting gatas. Ay, sarap kainin. Syempre, egg yan. Wow! Potato! Alam mo to, favorite ko to, lalo na pag baked potato. Ay, oo. Baby Adam, baby, love mo rin ba to? Try mo. Kaya laruan mo na, hilaw siya. Actually, love na love ni Adam talaga yan. Ikaw gusto mo bake, siya naman favorite yung mashed potato. Kaya magandang timing talaga magpakain sa kanila ng potatoes. Kasi Adam, huwag mo na yan. Imamash pa natin yan. Kasi alam mo, pag maganda yan ipasok sa kanya, lalo na pag kumakain siya ng regular, yung 3 times a day. Alam mo, my friend, at first maaayawan ng baby natin yan, no? Kasi syempre, iba yung texture. Kaya maganda, haluan natin siya ng konting gatas. O like ako, sinahaluan ko siya ng mga sabaw. Sabaw lang. Sabaw ng, kinari, nilaga, ayun. O sabaw ng manok, yung mga katas ba, para mas mabitamina siya. At maganda rin texture para kay baby. Okay, fine. Pwede ba naman sila bigyan ng bread? First baby ko kasi kaya humihingi ako sa'yo ng gift. Alam mo, kaibigan ko, yung tinapay, pwede na sa i-introduce mga 6 months pataas yun. Pwedeng toast, pwedeng tinapay, pero ang advice ko sa'yo, at sa inyong lahat dyan mga nanonood ng mga mamis, please lang, ingatan ng pagpapakain, lagi tayo nakabantay kasi malakas ang tendency na mabilao ka sila or macho kasi hindi pa sila marunong kumain, kaya kailangan gagabayan natin sa paghawak ng tinapay. Katulad mo, nacho-choke ka na. Kaya yun ang importante. Kailangan may adult supervision yun. Okay, fine! You're so great! Kanina talaga. Ano, natutunan talaga ako sa'yo. Panalo ka talaga dyan. Paano mga sis? Papain nila ako kasi kailangan ko mag-pusay. Bye! Bye! This portion was brought to you by YouCare 123 for brain, body, and resistance. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Ano, diba? Nakaka-relate ka sa mga pinag-usapan natin. Sobrang relate, Jelly. Sobrang relate. I'm sure dumating ka na sa punto na ano ba ang gagawin ko? Mali na ata ang lahat ng sinabi ko. Dumating ano na ako ba? sa punto na ang feeling ko nasisiraan na ako ng bait. As in yung barati mo sa pwedeng linisin yung kwarto, pwedeng ganito. Tapos tomorrow sasabihin mo, ganito. Feeling ko parang nasisiraan na ba ako ng bait? So anong pinaka-effective na tactic para sa'yo? Hindi ko alam. Na-try ko na lahat eh. Na-try ko na magalit. Na-try ko na kausapin ng malumanay. Sweet. Na-try ko na yun. Na-try ko na slight lang galit. Na-try ko na para kang nag-i-interrogate ng kriminal, di ba? Meron kayong umiyak ka na. Umiyak na ako, nagdrama na ako, nagawa ko na lahat yan. Nagtahitahimik ka na, ganon. Oo, nagdeadma na nga ako. Pero, mahirap talaga. Kaya nga minsan, hindi ko naiintindihan if it's me or if it's him. Maybe. Or it's a stage. It's a stage na pinagdadaanan niya. Or dahil babae ako. Iba pag lalaki, parang baka naman normal para sa lalaking dumaan sa ganung stage na kaya hindi ko naiintindihan. So normal, pero syempre hindi mo matanggap. Syempre. Kailangan kasi may guidance. I remember nun, sabi sa akin ni Gary, remember, there is a book na ang title niya ay Disconnected Teenagers. Kasi pinapakita doon na sometimes pala, itong mga anak natin, they don't mean bad. They don't really mean bad. Para sa kanila, lalang. Pero tayo, talagang dramatic moment na yun para sa atin. So paano mo yun, Hindi ko alam. You know, sometimes, wala, talagang usap lang talaga. Hindi mo tatantanan ng pag-usap, dadaali mo sa dasal. So ito lang pinaka-bottom line. Just do not give up. Of course, you cannot give up because they are your children. And in the long run,
you hope and pray that when they have their own lives, you brought them up well. Oo. Diba? Parang, Sabi mo nga parang kanina- ini-equip mo sila with their tools to deal with everyday life, with anything that will come their way. Kasi tayo rin naman pinagdaanan din naman natin yan. Dumating doon sa point na halos araw-araw nag-aaway tayo, tsaka si Mami, di ba? Correct. Talagang lahat ng klaseng galit, lahat din ng klaseng drama nagawa na niya. And siguro nung time na yon, tayo yung nasa lugar nung anak ko ngayon, di So, ba? iniisip mo ba yun na nung age ni Luigi, itong iniisip ko? Oo, pero hindi rin na tayo tinantanan. That's why I think it's safe to say that we were brought up well. So, you're saying that constant communication is really the secret. key. And syempre, kailangan mo na talagang Magbaon ka constant ng- prayer. Constant prayer and At lots saka of sobrang patience. patience. Kagaya, ikaw, tanong ko sa'yo, 20 years from now, anong dream mo sa anak mo? Anong gusto Gusto mo ko makita siyang sa kanya? maging responsable at mabuting tao. Ganun lang. Ganun lang. Basta at nakatapos siya ng pag-aaral niya. Panalo, di ba? Dumadami na kanina. Basta O sige, mag-good dali! siya. O basta yan ang gusto natin. Sa mga nanonood sa atin ng mga mommies, ako hindi ko pa alam yung mga ganyan na problema. But I'm sure that in the future, pare-pareho ang magiging reaction natin ng mga nanay. Di lang natin talaga tatantanan ng mga anak And I'm sure habang pinapanood ni Luigi ito, ay nakasimangot siya dahil parang siya ang pinag-usapan natin today. Ganyan po talaga ang mga magulang. O bueno, salamat po. At sinamahan niyo kami sa isang oras ng balitaktakan tungkol sa mga anak. Na, I'm sure, mauulit pa to. O siya, thank you and we'll see you again. Siyempre, dito lang sa Sis! Sis would like to thank Nambi Puentes, Mosimo, F&H, Chloe for our eyewear, Optical Works, Adidas, Janeline Shoes, Wade Shoes, Bayo, Under the Sea Pet Shop, Salon de Manila, La Germania, 680 Home Appliances, Durastar, Mano Mano, Play and Display, JBL Home Furniture Enterprise, The Barnyard, Grand Flora, Our Home, Wayless Center and Spa, The Heritage Art Venue, Color My Hair, and Union Square. Feel mo yung suot mo. Pati sa akin ginagawa niyo, feel mo yung suot mo. Feel mo, ganda-ganda. Take one picture. Sasakay ka na ng kotse, sarap aalis na kami. Pinagdasal ka? Ano ba yan, mukha kang principal? Alam mo yung, talagang yung spirits mo, talagang down na down. Balik siya. Pati, Ang pinaka-worst na nangyari, yung magiging ama na siya at the age of 14. Masama yun kung mag-iina. Talaki. Yun ang worst. Ang anak ko naman, binibigyan mo ba ako yan weekly. Tapos tinatago niya, binibigyan niya sa lola niya. Uy, Tapos, ang nangyayari, nakikikain sa mga kaibigan. Pati yung lola, nakikain. Yung ano ko, 11 years old, siya yung nagbabudget talaga ng baon niya. Minsan yan, can you just give money first for the bread? Yung mga yung ganyan. Nauutangan. Meron lista, grabe, maningil. Di ba talagang Nakalista! Mami, ano gagawin mo pag nalaman mo nagda-drugs ako? Layo. mas Ito ang sabi ng nanay ko, manigarilyo ka na, huwag ka lang mag-drugs. Yes! Bingo! Just to make sure that we bring up right. Kahit na magdrama tayo. Meron pa akong kilala, nagpatay-patayan para lang makuha yung para lang makinig yung Ginagawa talaga yun. Meron yun. Hindi naman ikaw Tsaka yung meron pa, hindi ako. Meron pa yung